At sa puntong ito, Igan, makakasama natin si Ginoong Renato Tato Garcia, ang Information and Technology Communications Consultant ng PPCRB. Magandang hapon po, Mr. Garcia. Magandang hapon naman po sa inyong lahat. Opo, ano pong natanggap niyong report kaugnay nitong mga pumalya pong PICOS? Puro, hindi naman yung makina po may problema, no? Kundi mga human factor ho ba ito? Mukhang wala namang gaano. Meron lang ilang mga presinto na yung PICOS sa simula, hindi masyadong agad, pero lahat naman na... Tapos gagana na po. Oo. Okay, Mr. Garcia, ano ho yung naging assessment nyo ngayong araw ng eleksyon na ito kumpara sa 2010 elections kung kailan natin unang na-experience itong fully automated elections? Well, nasa gitna pa lang tayo ng eleksyon. Noong 2010, umabot ang mga mahigit 400 ng PICOS na pinalitan, na inayos. Ito ngayon, mga nasa mahigit 100 pa lang. Pero makikita natin bago magtapos ang araw. At maganda naman siyempre, dahil meron na tayo eksperyensya noong 2010, medyo mas handa naman na ang mga COMELEC at ang mga electoral reforms, mga watchdogs at PPCRB. Mr. Garcia, masasabi niyo bang mas konti ang complaint na natatanggap ng inyong tanggapan kumpara sa nakaraang eleksyon? Well, as usual, siyempre maraming tawag tungkol sa pagpipila, lalo na yung mga ibang lugar na biglang umulan, no? Mga ganyan. So, merong mga niyan. But sa tingin ko, hindi gaanong makukumpara ang problema dun sa 2010 dahil nga noon, siyempre unang eksperyensya natin, ngayon medyo mas maayos. Okay, ito naman ho yung sinasabi na may ilang kaso ng pre-shaded ballots. Talagang totoo ba ho ito? Meron talagang mga balot na pre-shaded pag binibigay sa botante? 3 stages? Pre-shaded. Naka-shade na ho yung ilang bilog doon sa balota bago pa lang ibigay sa botante. Posible yun kasi... Na-verify nyo lang po yun? Mayroon ako naririnig na kwento na meron daw na yung clear na mark na hindi daw makikita. Pero hindi yung mababasa. Alam niyo naman, pagka nag-Xerox ka, pagka may kulay green o kulay pula o kulay dilaw, hindi yun lumalabas, di ba? Hindi nababasa. Pero marami na ho ba tayong nakikitang case ng mga rejected ballot ngayong eleksyon? Sa ngayon, wala naman nakikitang ganon. Siyempre, meron din yung sa simula lang na pagpasubo, hindi agad na nailuwa 1 beses o 2 beses. Gaya ng sabi nila kay Vice Presidente daw, niluwa yata 1 o 2 beses bago daw tinanggap. Oho. Meron ba ho kayong naririnig ng mga bagong issue na hindi nyo naririnig dati sa 2010 elections? Tungkol nga dito sa fully automated elections natin. Sa ngayon, wala namang gaanong balita na naririnig na bago. Iba na lang siyempre yung sa problema natin sa Mindanao sa kuryente, no? So, yun, hindi naman ganun kasi nga kalawak ang naging problema noong 2010. So, ito ngayon, medyo maganda rin naman, medyo naantabayanan na rin. So, andyan yung mga battery natin na pinapagana at nagtitingin na rin sila ng iba pang additional battery para kung sakaling maubusan dahil kung lumampas ng 12 oras at ginamit sa FTS, meron magamit na kapalit. Alright, meron ba ho tayo I know marami tayong backup na PICOS machine. Ilan ba ho ang backup natin ng COMELEC just in case maraming ang pumalya? Yeah, ang ating makina mahigit 80 milyan, no? So, ang ating mga presinto naman mahigit 70 lang. So, marami tayo parang mga backup machines. Ang ano lang yan, syempre, yung pagka-deploy, depende sa lugar, di ba? Yung mga malalayong lugar, yung island municipalities, doon kuminsan ang medyo natatagalan. Sige ho, yung mga PICOS machine ho, kayong bumili ho ng PICOS machine? Ang bumili, ang COMELEC. Oho. And we bought 82,000 PICOS machines? Yeah, yun ang binili ng gobyerno doon sa option to purchase na in-exercise nila doon sa 2010 na makinang ginamit. Oho, pero alam ko 78,000 lang ang nakadeploy na PICOS machine. Hindi ko alam yung bagong informasyon mo na yon kung yun lang, but 82,000 yan, so baka yung iba nandito sa Maynila at pang central deployment nila ang tinitingnan, no? Aha. Pero dati ho, di ba, consultant kayo at kayo yung
nag-participate doon nga sa purchasing itong mga PCOS machine na ito. Ako yung dating ICT consultant ni Chairman Melo. So, na-experience ako ng buo itong preparasyon para sa 2010 elections natin ng automation. Mr. Garcia, kayo mismo ang nag-recommend nitong PCOS machine mula sa Smartmatic? Noong 2010? Opo. Bidding po yan, no? Oho. Alam niyo naman ng gobyerno, ang requirement. So, may mga na shortlist, ilan yung nag-bid. Ang nanalo ay ang itong Smartmatic TM nga na naging supplier na sa 2013 kasi merong option to purchase na in-exercise ng COMELEC. So ngayon atin na ho, kasi nung nakarang eleksyon parang hindi pa ho atin yung mga PCOS machine. Pero ngayon, bayad na ho tayo doon sa mga PCOS machine mula sa Smartmatic. Pakiulit lang, di ko na. Atin na ba ho yung pag-aari na ho natin, yung mga PCOS machine na 82,000 PCOS machines? Ano tungkol dun sa 82,000? Pag-aari na ho natin yung mga PCOS machine na ito. Oo. Hindi ito nirerentahan or what, talagang tayo may pagmay-ari nito. Tapos gagamitin ho ito for the succeeding elections. Mga ano kayang lifespan itong mga PCOS machine? Good for how many elections kaya ito? Yeah. Sa atin na to, sa pag-aari na, sa tingin ko magagamit siguro, sabihin mo na, dahil 3 taon na naman siya, siyempre itatago yan, magiging 6 na taon na. Sa tingin ko baka mga kalahati magamit pa rin uli sa 2016. Pwedeng ilagay sa mga malalayong lugar, yung mga mababa ang populasyon ng eleksyon, mga ganyan. Okay, maraming salamat po, Ginoong Renato Garcia, na naging katuwang po natin sa eleksyon ngayon mula po sa PPCRB. Babalikan po natin yung ilan sa mga diskusyon dyan.